Narito ang mga mainit na balita ngayong araw. Matapos basusin si Vice Presidente Sara Duterte, naging usap-usapan na naging matapang na reaksyon ni Ted Filon kay Pangulong Kuting Jr. Kasabay naman ito si Mayor Baste Duterte ng Davao ay muling napunta sa spotlight matapos naman niyang busalan ang mga ilang kilalang personalidad na si Romnick para protektahan ang kanyang kapatid. Ano nga ba ang nangyari sa kontrobersiya ng eksenang ito? Kamakailan lang ay naging viral sa social media ang naging salita laban kay Vice Presidente Sara Duterte na agad namang ikinagalit ng kanyang mga taga-suporta. Hindi nagpatinag ang veteranong mamamahayag na si Ted Filon at nagbigay siya ng matapang na pahayag na tila may banat pa kay Pangulong Kuting Jr. Ayon kay Filon, kailangan mo nang igalang ang opisyal na posisyon ng Vice Presidente anuman ang opinyon ng iba at dapat ay protektahan at suportahan ng pamahalaan ng kanilang mga kasamahan sa gobyerno upang mapanatili ang kaayusan sa administrasyon. Samantala, si Mayor Baste Duterte naman ng Davao ay nasangkot sa panibagong isyu matapos niyang pagbintangang sinubukang busalan ng aktor na si Romnick. Ayon sa mga ulat, pinigilan umano ni Baste Duterte ang mga pahayag ni Romnick na maaring magdulot ng kontrobersya sa kanyang kapatid na si VP Sara. Marami ang nagsasabing ipinakita lamang ni Mayor Baste ang kanyang pagmamahal at suporta sa kanyang pamilya. Ngunit hindi ito ikinatuwa ng mga kritiko na nagbigay ng komento sa social media. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ito sa Ravina and Family, gandang tanghali. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. Nako, yari! Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Ano bang pelikula ni Romnick Sarmienta? No. Kapote Service, magandang tanghali sa inyo. Mayor Baste Duterte, minura si Romnick Sarmienta. Artista to? Logra siya, tigal mukhang artista po ito. Masyadong mapanghusga kasi itong artista na to eh. Pag ako taga Davao, murahin ko rin ito, baliktaran, back and forth. Wala namang problema kung makialam ka sa isyu sa lipunan, pero harapin mo rin yung ganti ng inyong hinuhusgahan. Kasi di naman po pwede, kayo lang po ang manghusga, di ba? Siyempre, may papalag. Sabi ni Hans Dahoy, 90s yan. Laos na artista yan, ay ganon. Si Romnick Sarmienta, di ko man to napanood. Ano bang pelikula? Boldstar ba to? Boldstar din? Boldstar din ba to? Hindi, Boldstar to. Sabi ni Virgilio, bayaw yan ni Herbert Bautista. Aw, ganon. La Prete Amy, magandang tanghali sa inyo. Laos kasi umiipal. Para sisikat muli. Pasikatin natin. Sige. Ito. Vice President Inday Sara, sinagot ng mga buhaya sa Kongreso. Hugas kamay itong mga kadistrito ni Ate Cherito sa akin na mga buhaya pa, mga satanas pa. Kadistrito mo te, sinagot si Inday te, pero hindi na dun sa hearing. Nagpa-interview ang mga ugag. Loko no. Sabi ni Jim, baka tatakbo din sa politika kaya nakisoso para mapag-usapan. Tatakbong senador? Mutangin na, talo ka. Matatalo pa yan ni PL. Hello? Takbo ang senador, matatalo pa yan ng political vlogger, si Romnick. No. Sa purok na lang. Nako! Filon! Ngayon! Patuplok nga guys, ito guys. Mukhang palalim na itong hugot ni Filon.
alam nyo, maganda rin talaga pag-usapan din minsan itong si Filon. Dahil tayo po'y nagrereklamo nga mga bayad media, nasa na yung mga tulpok? Wala masyadong matatapang yung mga tulpok patungkol sa mga nangyayaring korupsyon noon. Nasa na si tulpok ngayon? Ang pinag-uusapan, puro kabit-kabit na lang. Yan ang paboritong topic ni tulpok, kabit-kabit. No, kasi ho tayo, lagi nating sinasabi ay yung mga mainstream media, di umano, ay mga may busal, may mga bayad. Kaya hindi pinag-uusapan kung mayroong korupsyon sumisingaw sa gobyernong ngagba. No? Kaya ito, minsan talaga, pag-usapan din po natin yung mga banat ni Filon. Napanood ko po yung birada niya sa Think About It. Siguro kung napanood ninyo, panoorin natin ulit dito para masaya. Dapat malaman ito ng sambayanang Pilipino. Hello Ma'am Evelyn Salazar, magandang tanghali sa inyo. May pakialam tayo dito kasi trilyonis ang pinag-uusapan. Pera ng bayan. Magugulat kayo sa bagong pasabog ni Filon. Hello po, Disnuts. At baka pag ikaw, BBM supporters ka, kung may pagmamahal ka sa bayan, baka kakambyo ka na. At aalisan mo na yung pagiging BBM supporter. Hello Marley PH, Kapilasar, magandang tanghali ho sa inyo. Madiin itong banat niya tungkol sa budget ng ating national budget ngayon, pinag-uusapan ngayon. Magugulat kayo. Grabe. Korupsyon talaga guys. Ang punot dulo nito. Ang korupsyon pala talaga nag-uumpisa sa pagpapasa ng mga budget, national budget. Ito, bistado dito si Bangag, bistado dito ang Marcos admin. Trilyon siguro meron. Kung pag-uusapan natin, trillions of trillions po siguro meron na makukulimbat itong Marcos admin dahil sa ginagawa ng mga alipuros ni Dayunyor. Kaya saludo rin po tayo dito kay Filon, at least kahit papano mayroong matapang na nag-iisang bukod tangi, except sa SMNI, na matapang na kumalaban dito sa gobyernong Bangag at hindi natatakot sa kanyang mga isinisiwalat. Okay, pakinggan nyo po, mga kabisnak, balitang ito. Sa naging pagdinig po sa proposed 2025 national budget sa Senado, ito po'y kamakailan lamang, muli pong nagulat ang ilang senador kung bakit walang kaukulang pondo para sa kasalukuyang taon ang mga napaka-importante at malalaking proyekto ng Department of Transportation. Nako! Na sana'y magbibigay nga po ng benepisyo sa mga mananakay. Nako! Kasama rito ang MRT Line 4 project, North-South Commuter Railway System, Cebu Bus Rapid Transit Project, PNR South Long Haul Project, Metro Manila Subway Project, at maging ang Davao Public Transport Modernization Project. Stop muna tayo dyan, mga kabisdak. Tingnan nyo ha, yung mga nabanggit ni Filon, walang pondo ang mga yan para sa pinapasa nilang national budget ngayon. So, ibig sabihin, wala tayong maasahang magandang transportasyon, public transportation ngayong Marcos admin. Alam mo yung binanggit ni Filon, nakakabisdak? Diyos ko, yan ang mga mahalaga ngayon dahil traffic nga ho sa ating bansa. Walang budget sa MRT Line 4 project, North-South Commuter Railway System, Cebu BRT project, PNR South Long Haul project, Metro Manila Subway, yung project of the century ni Tatay Digong. Wow, Davao Public
Transportation Modernization Project. Yan yung mga proyekto na walang budget ngayon. Ang tanong, nasaan ang budget na para dito? O ito, panoorin nyo pagpatuloy natin. Ang aking pong nabanggit na mga proyekto ay kasama sa listahan ng foreign assisted projects na popondohan ng gobyerno ngayong taon. Malinaw po na ito'y nakalatag sa National Expenditure Program o NEP o NEP. Pero nang aprubahan ng Kongreso at pirmahan ng Pangulong Marcos ang General Appropriations Act, Ma'am Evelyn Salazar, salamat sa pakulay. napunta sa unprogrammed appropriations ang naturang mga importanteng proyekto. Saan napunta? Sa unprogrammed funds. Okay, Ma'am Evelyn Salazar, maraming salamat ho sa inyong pakulay. Narinig nyo? Napunta ang pundo sa unprogrammed funds na walang liquidation. Grabe, puno ang bulsa ni Bangag nito. Wow! Oh, Nangangahulugan na ito po'y inilagay sa hindi na po importanteng mga proyekto at walang kaukulang pondo. Narito ang ilang bahagi ng pagdinig. For 2024, a big portion of the budget under the NEP has allocated to support the Build Better More programs of the President. Particularly the rail transport program received a massive amount for the improvement and construction of the railway system. However, I was disappointed that these programs and projects were transferred to the unprogrammed fund. Kaya lang nagulat po ako why nako! of all programs, the priority projects or the foreign assisted projects were transferred to the unprogrammed fund. Yung Patay! propose ninyo, ano yung pinropose ninyo, how much nung last year? 187 billion in the NEP, 100. and then in the GAA we only got 41 billion. Ganun kababa ba yun? Are you sure? It was put in the majority of our appropriations was put in the unprogrammed. Okay, sige. So, We want to know the projects and that yet have to be funded. No? Kung Nako! talaga meron. Kasi nga priority ito bakit mapupunta sa ano. That we Hello, Anet Gonzales, salamat sa pakulay. it's still a puzzle and we still do not understand. Nako! Ang tinatanong po ni Senator J.V. Ejercito at Coco Pimentel ay si Undersecretary for Administration and Finance Jesus Gonzales ng DOTR. Ika ni Senator J.V., naguguluhan siya kung bakit nangyari ang mga ito. Nako! Habang sa Kamara de Representante po naman sa budget briefing ng DPWH, may isang kongresista rin ang nagtanong kay Secretary Manuel Bonoan kung ano ang nangyari sa Grabe budget na. po naman ng foreign assisted projects. Narito ang ilang eksena sa naturang budget hearing. Foreign assisted projects, there's zero allocation in 2024 GAA. Ano pong nangyari doon sa allocation niyo for foreign assisted project? For 2024, Your Honor? Yeah. Well, we proposed actually 70 billion in our national expenditure program, but when it came out in the General Appropriations Act, we were surprised actually that there was nothing that has been allocated. Inyo ho bang nasilayan o nakita yung pagkamangha sa mukha ni Secretary Bonoan sa katanungan po ni bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera? At kitang-kita po ba sa mukha ni Secretary Bonoan ang kanyang pagkagulat? Dahil lumalabas na hindi alam ni Herrera na ang pera na inilaan sa malalaki at importanteng proyekto ng DPWH ay inilipat din pala ng Kongreso sa unprogrammed appropriations. Grabe mga kabistak, ganon katindi ang gobyernong Marcos.
Grabe, budlat na ling mata. Mantakin mo guys, no? Kaya pala napapansin natin, yung MRT 7, LRT Cavite Extension. Hello, Pretty Amy, maraming salamat sa paulay. For your gingerbread to help you expressive broadcast voice. Stay strong. Maraming salamat, Pretty Amy. Alam niyo mga kabisdak, kaya pala kahit mag-ikot kayo sa Metro Manila, wala nang gumagawa sa PNR, wala nang gumagawa sa MRT 7, wala nang gumagawa dyan sa Cavite LRT Extension. Hindi na nila ipinagpatuloy. At yung Project of the Century ni Tatay Digong, wala na rin gumagawa. Kasi ang pundo pala na para dyan, yan yung mga priority projects Kaya tama pala yung sinasabi talaga ni Inday, yung mga big tickets ba, na dapat ipagpatuloy noong panahon ng Duterte, wala nang pundo. Kaya tama rin sinabi ni Senator Amy Marcos, na wala rin mga pundo yan. Ang pundo kasi, na para dyan, ay napunta sa program funds. Nilipat nila lahat. Grabe naman yon. Ang dami niyan. Yung hinahanap pa nga ng taong bayan yung 800 billion pesos na program funds. Ngayon ito na naman. Baka trillions, meron po. Hello, Ate Milbe, magandang tanghali sa inyo. Saan program funds? Hindi lang siguro 800 billion, guys. Hindi ito pinag-uusapan sa lahat ng mga mainstream media. Pero pasalamat pa rin tayo dito kay Filon, isiniwalat niya, na-educate tayo. Kaya pala, so hindi na tayo magtataka kung hindi na matatapos yung LRT Cavite Extension, MRT, PNR, lahat ng mga railways natin, kung wala ng maintenance, kagaya dyan sa LRT 2, puta grabe, wala ng maintenance dyan MRT 3, wala na rin Alam mo yung pila-pila dyan, katindi na Kasi nga, wala nang pira pang maintenance, walang budget, dahil napunta lahat sa unprogram funds. Ang nakakatakot itong unprogram funds, kahit anong gawin nila dyan, yung pira na yan, pira ng bayan yan, walang audit yan. Walang audit as in. Ang tanong, nasaan yung pira? Waldas nila yan, waldas nila, wala na tayong habol. Sila may control dyan. Limas. Ano ang mangyayari sa ating bayan kung magpapatuloy ito? Dapat, ito yung imbestigahan ng mga tuwad committee. Hello, Ma'am GJR, magandang tanghali sa inyo. At dapat, ito yung usisain at gigisahin diyan sa plenaryo ng Kongreso, Senado. Nagulat nga ako Galit kayo kay Inday Sara ng 125 million pesos kuno, may corruption. Pero yung findings ng COA, wala naman. Hanggang ngayon, nagko-comply naman ang Office of the Vice President. Nagalit ka kayo dun What if ito pa? Billions of billions, trillions of trillions ng pinag-uusapan. Ito hindi galing sa atin. Kundi, galing sa kay Filon din. At alam ng taong bayan ito. Ang tanong, hahayaan ba kaya natin ito? Papalampasin lang ba natin ito? Kasi dapat mapupunta yun sa pinaka-priority projects. Isipin mo pala yung Project of the Century, magiging buho na lang yan. Na pinagmalaki pa niya nung SUNA. Ibig sabihin, wala talagang gumagawa. Manatiling butas lang yung Project of the Century. Panahon ni Tatay Digong, yung subway system sa Metro Manila. Tangina, wala pa lang yung mangyayari dyan. May mangyayari pag mag-resign talaga si Bangag. Wala man, uubusin man nila lahat ng pira. Sasabihin ninyo, batikos kami ng batikos, babatikos talaga kami. Kung ganitong sitwasyon sa ating bansa at tatahimik ang mainstream media, pasalamat na lang tayo may Filon, matapang-tapang. Alam natin ang nangyayari sa ating bayan. Putangin na, unprogram funds. Napunta doon, imbis sa proyekto. Anong kasiguruduhan mo saan mapunta yung unprogram na yan? Di mapunta sa kanilang mga bulsa.
Lalo na ngayon. Di ba? Lalo na ngayon. Mag-e-eleksyon. Kailangan talaga nila yan para sa eleksyon. Wow! Kaya, ito pa, tuloy. Filon. Si Representante Herrera po ay isa sa mga kongresista na bumoto pabor sa ratifikasyon ng 2024 budget. Habang si Senador JV naman ay miyembro mismo ng Bicameral Conference Committee. Ako. Ang mga eksenang ito ay tila pagbabalik tanaw po sa naging hearing din ng Senado tungkol sa pagkubra ng Finance Department sa 89.9 billion pesos na sinasabing sobrang pera ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Nagulat din di ba ang mga senador? Abay, ang iba naging emosyonal, ang iba'y galit. Bakit nyo nga naman kukunin ang 89.9 billion pesos na government subsidy sa PhilHealth gayong hindi nga makapagbigay ang PhilHealth ng sapat na benepisyo para sa mga pangangailangang medikal ng mga Pilipino? Abay mahaba ang diskusyon, etc., 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 bla bla bla. Paano po nangyari yun? Sino ba ang nagbigay ng pahintulot para magawa ito ng Department of Finance? Hindi po ba't kayo rin? Inaprubahan ninyo sa pamagitan po ng ratifikasyon ang pinal na bersyon ng budget na dumaan sa Bicameral Conference Committee. At doon sa BICAM na ito, inilagay ang probisyon na magbibigay kapangyarihan sa Finance Department na kunin ang umano'y excess fund ng government-owned or controlled corporations kasama na ang PhilHealth. Ang paghahanda po sa taunang pambansang budget ay napakahabang proseso. Maraming government hours at government resources ang inuubos dito. Malaking gastos din ang pagbuo sa pambansang budget. Sa bawat taon, pagkatapos po ng State of the Nation Address ng nakaupong Pangulo, kanyang isinusumite sa Kongreso ang tinaguriang President's Budget. Ito ay ang National Expenditure Program o NEP. Sa NEP na ito, mabubuo ang General Appropriations Bill o ang panukalang pambansang budget. Bago mabuo ang National Expenditure Program at ang General Appropriations Bill, may tinatawag ang DBM na budget call sa lahat ng ahensya at sila'y pinagsusumite ng mga detalyadong plano para sa lahat ng mga programa at proyektong poponduhan ng gobyerno. At merong Development Budget Coordinating Committee na binubuo ng Secretary ng DBM, Finance Department, Bangko Sentral Governor, NEDA Director General at mismo tanggapan ng Pangulo. Sila ang sisiguro sa mga economic target at kung papaano mapopondohan ang bawat gastusin ng pamahalaan. Kaya naman, tukoy na sa NEP pa lamang kung ano ang mga malalaki at importanteng programa at proyekto ng pamahalaan. Oo nga po, at nasa Kongreso ang power of the purse. At nasa kanilang kapangyarihan ang paglalaan ng salapi ng bayan sa dapat na pagkagastusan. Ngunit, nasa bawat isang miyembro ng Senado at ng Kamara de Representante rin ang responsibilidad sa malalimang pag-aaral sa magiging laman ng General Appropriations Act. Mahirap pong tanggapin ang reaksyon ng mga miyembro ng dalawang kapulungan ng Kongreso na para bagang nagugulat sa kawalan ng budget para sa mas importanteng mga proyekto para nga sa kapakinabangan ng mga Pilipino.
Gayong, sila nga naman din ang may gawa nito. At sila din ang nag-aaproba nito. Grabe guys, no? Ang tindi ng ginawa ng gobyernong ito. Buti si Philo, no, napag-usapan din niya na isiniwalat din niya yung PhilHealth. Sa iba, hindi yan pinag-usapan. Yung almost 90 billion na babawiin ng Department of Finance, may nirikto sa PhilHealth. Alam niyo ho, ganito yun. Pag taon-taon, ganito ang gagawin ng Marcos admin. Ubos talaga ang pera ng bayan at walang proyekto na magagawa. Meron silang pambulag na proyekto. Ano yung pambulag na proyekto nila? Yung ayuda. Pangbulag lang yan. Para sabihin, meron silang nagawa. Pero barya lang yung ginagawa nila. Barya lang yan. Yung malalaking pera, nasa malalaking proyekto na hindi na ho nila ginagastos doon at inilipat nila sa sarili nilang mga bulsa. Ito yung tinatawag na unprogrammed funds. Kagaya, itong sa PhilHealth, pinalabas nila na meron daw sobra na pondo sa PhilHealth. Iba kailan ba magkaroon ng sobrang pondo sa pangkalusugan? May mga utang pa nga yung PhilHealth. Di ba wala? Nagdrama lang sila. Kinuha nila yon, papako 90 billion, ililipat na naman sa unprogrammed funds. Ngayon, lahat ng NGOs, lahat ng mga hawak nila ba ng under government, kagaya ng ng ISS, lahat ng departamento, DPWH, lahat na. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!